Sa pagpapatuloy ng Part 3. Sa flashback, armado si Ginny ng golf club habang naglalakad sa gubat, pero nagulat siya sa isang zombie na lalaki na naipit sa sirang sanga ng puno na tila kamakailan lang namatay. Nang umatras si Ginny mula sa walker, sinaksak siya ni Negan sa ulo gamit ang kutsilyo at pinatumba sa lupa. Galit na galit si Megan at sinasabi kay Ginny na kailangan nilang mag-usap dahil hindi niya matutukoy kung kailangan ng tulong ni Ginny kung hindi siya sisigaw. Buwan-buwan, sinisikap ko lang hanapin ang ligtas na lugar para sa iyo, at kumakapit ka sa akin na parang baliw. Parang glow in the dark na pandikit. Humaling ako ng kalahating segundo at sa oras na iyon, nagdesisyon ka na sumakay. Napansin ang itsura ng walker ni Ginny, naaalala ni Negan na sinubukan niyang patayin ang mga ito kagabi, at hinuhulaang hindi lamang sila ang kanyang nainis. Kinuha ang bag ng lalaki, tinanong ni Negan si Ginny kung ano ang ginagawa niya rito, at ipinakita ni Ginny na nawala ang kanyang dinosaur. Pumayag si Megan na sundan ang kanilang mga yapak at hanapin ito. Sa kasalukuyan, dumating si Ginny sa pampang ng Hudson River, kung saan nakita niya ang dalawang bangkay, isa ay walang ulo, napapalibutan ng mga ninakaw na kagamitan, na nagpapahiwatig na pinatay sila para sa supplies. Nagsimulang magpaddle si Ginny pababa ng ilog patungong Manhattan gamit ang malaking dilaw na cooler na kasama sa kagamitan. Nagtatago sa likod ng kotse sina Maggie, Negan, at Maya, tinutugtog ni Tamaza ang dalawang sungay para akitin ang isang deer na malapit. Nang lumapit ang deer, pinatay ito ni Tamaza gamit ang kanyang modified claw hammer. Sa loob ng tindahan, kumatok si Negan sa kampana, pero hindi naaakit ang walkers. Napansin ni Negan si Luther na pinapahid ang sarili ng beeswax, pero tumanggi siyang bigyan kahit kaunti at pinagpatuloy ang paghiwa sa deer para gawing karne. Pinag-aaralan ni Amaya ang mapa ng lungsod kasama sina Maggie at Tomaso, at pareho nilang sinasabi na karamihan ng mga kalye ay masyadong delikado dahil sa walkers at mga patibong ng crowd. Tinanong ni Negan kung gaano na sila katagal dito, at ipinaliwanag ni Amaya na sila ay mga katutubo ng New York na bata pa lang noong sumiklab ang global outbreak. Ang unang ilang linggo ang pinakamalala. Napakabilis ng pagkalat sa subway, mga gusali, mga bangkay bumangon mula sa lupa, bumagsak mula sa langit. Lahat kami ay naghihintay na dumating ang army sino man. At nang dumating sila, sobrang tanga namin na inakala naming ililigtas nila kami, at nakita namin na pinasabog nila ang mga tulay at tunel, iniwan kami sa nakamamatay na bitag. Idinagdag ni Esa na naglalakad sila ng konti hanggang lumitaw ang isang crowd, na inimbitahan ang mga tao na sumali sa kanya, nag-aalok ng proteksyon at kaginhawaan. Gusto ng crowd tiyakin ang kanilang kaligtasan sa kanyang paranoid na bersyon ng isipatayin o mamatay. Nagpalitan ng tingin sina Maggie at Negan na na-realize na ito ay baluktot na bersyon ng ginawa ni Negan at ng Saviors. Pero hindi kailanman papayag ang tribo sa ganitong kasunduan, kaya ngayon pinapatay sila ng crowd, nagnanakaw, nangungidnap at nagtorture para matutunan kung paano pumatay at magnakaw ng higit pa. Isa lamang sa mga tribo ang nakaligtas at swerte lang iyon. Nag-alala si Maggie at nagpunta para suriin ang alley. Pinapayo ni Negan kay Amaya na humihingi ng paumanhin na mas matatag si Maggie kaysa sa itsura niya at mukhang matatag siya na parang. Nagpahinga si Maggie para mag-isip at lumabas. Sa ibang lugar, nakarating si Ginny sa Manhattan at pumunta sa sirang lungsod. Mula sa bintana na nakaharap sa Madison Square Garden, na napapalibutan ng malaking herd, sinabi ni Tamaza kay Maggie at Negan, pero kung gusto ninyong makapasok sa crowd, kailangan ninyong dumaan dito. Nagdadala siya ng laman mula sa buong lungsod. Dumaan ang kotse na may tugtugin at hinihila ang mas marami pang walkers papunta sa arena, ang parehong arena na hinarap ni Maggie, Negan, at Jaina sa kanilang unang gabi sa Manhattan. Sabi ni Luther, walang exit sa loob ng arena, at tinanggihan ni Amaya ang ideya ni Maggie ng sewer dahil pinuno ng army ang lahat ng walkers na napatay nila doon hanggang sa mamatay sila at maging walkers, at pagkatapos ay selyado ng mahigpit ang sewer. Naalala ni Negan na nakalabas ang isa sa mga tribo mula sa Alcatraz, kaya may paraan palang makabalik. Lumilitaw na si Tamaza ang nakalabas, at inalok ni Amaya na ipakita siya kay Maggie at Negan, pero tumanggi si Luther sa ideya dahil tinanggihan na ito dati. Naalala ni Amaya ang kanilang mga kamakailang pagkawala, pero sinuportahan ni Tomaso si Luther dahil mas kaunti na sila kaysa noong unang boto, at hindi sigurado si Tamaza kung makakabalik siya doon muli. 12 hanggang 15 taon na ang nakalipas,
may lalaking mula sa south na biglang lumitaw, halos kapareho sa lalaking ito. Lahat ay dumagsa sa kanya dahil alam niya kung ano ang kailangan at gusto nila, proteksyon, shelter. Kaya nagtayo siya ng magandang fortress, bumuo ng army ng mga psychopath, at pinilit ang mga tao sumali. At kung hindi sumali, pinaparusahan niya sila. Pagkaraan ng panahon, napagod ang mga tao sa kanya, at nagkaisang panahon na ibalik ang kapangyarihan. Nakikinig ng mabuti si Maya at Tamaza, pati si Magi, na nakikilala sa kwentong ito si Negan mismo, ang savior sa kanilang pagkatalo mula sa Alexandria, Hilton, Kingdom at Oceanside. Tinanong ni Tamaza kung ano ang nangyari at sumagot sina Magi at Negan na nagtagumpay ang pag-aalsa. Pagkaraan ng ilang sandali, pumayag si Tamaza na makipag-usap sa iba, ikinatuwa ni Oma at ikinasama ni Luther. Habang nanonood ang grupo, 3 kotse, kasama ang isang ambulans na may dugo, ang pumapasok sa arena. Inilabas ang bilanggo na si Armstrong mula sa ambulans. Binati ng Croat si Pulley na dinala sa lugar kung saan ilang barazi ang naglolod ng katawan sa tangke na puno ng likido, nakatanikala sa railing sa opisina ni Horvath. Pinanood ni Pulley ang ilang tauhan ni Horvath na nag-ensayo malapit sa malaking ring sa gitna ng arena. Sa bagong base ng tribo sa isang abandonadong restaurant, gumuhit si Tamaza ng mapa at ipinaliwanag na paminsan-minsan ay bumubukas ang pinto ng arena at nag-aalok ang Croat ng pagkain o gamot kapalit ng kwento tungkol sa tribo. Lalo na kung ilan na lang ang natira at saan sila nagtatago. Alam ni Tamaza na pag nagsalita siya, mamamatay siya, kaya habang bukas ang pinto, parang wala ng pagkain at gamot. Napansin ni Negan ang mga peklat sa likod ni Tamaza. Noong bata pa siya, sinabi ng kanyang lolo na nagtatrabaho siya sa isang team na nag-rebuild ng Penn Station, at kahit pinaniniwalaan ng tao na wala na ang lumang istasyon, alam ng lolo ni Tamaza kung saan nila iniwan ang frame na nakatago sa likod ng mga pader. Isang gabi, habang nililinis ng mga barazi ang selda ni Tama mula sa tumagas na dugo, pumasok ang isang walker. Tumakbo si Tamaza ng mabilis, natagpuan ang frame, at sumunod sa New York subway system papunta sa exit. Gayunpaman, bagamat malapit ang mga selda, alam ni Negan na pagkatapos makatakas ni Tama, ililipat ni Horvath ang kanyang mga bilanggo, ganun din ang ginawa niya noon. Inaamin ni Magi na kilala ni Negan si Horvath, matagal na silang magkakilala, at alam ni Negan kung paano mag-isip si Horvath. Noong magkaibigan pa sila, binaril siya ni Negan at pinutol ang tainga ng Croat. Pwede natin siyang akitin, palabasin sa arena, tapos pipilitin natin siyang sabihin kung nasaan ang anak ko at papatayin siya, sabi ni Magi, at pumayag si Maya na sundan ang barazi para hindi mahabol ng Croat si Magi. Ngunit nagtanong si Luther kung paano akitin ni Negan ang Croat matapos niyang putulin ang tainga nito. Pinaalala ni Negan na malamang gusto ni Horvath ng paghihiganti at iginiit ni Magi na gagana ito. Duda si Luther at bigla niyang sinabi kay Magi na patay na ang kanyang anak at sa tingin niya alam na ito ni Magi. Pinasok ni Negan ang argumento at galit na umalis si Magi. Dinala ni Pearly Boris ang 2 pinggan ng hapunan at isang bote ng alak sa marangyang selda at pinatugtog ang record player pagkatapos ay umatras. Pumasok ang Croat sa silid at masayang binati si Pulley. Sa pamamagitan ng pag-on ng heating lamp at ilaw, inimbitahan ni Horvath si Pulley na kumain kasama siya, tinitiyak sa Marshall, hindi ito mahika, pangako. Agham lang. Profession ko, alternative energy. Kaya nang dumating ako dito, tanong ko sa sarili ko, ano ang pinakamayamang natural na yaman sa isla? Kamatayan. Puno ng sewers ang mga ito. Ang mga bangkay ay nag-decompose at nagpo-produce ng methane, at dahil mahina ang intermolecular forces, pwede itong gawing liquid fuel sa normal na temperatura. Kamangha-mangha, hindi ba? Ang itinayo namin dito ay sanctuary at tinatanggap namin ang lahat. Iniabot ng Croat kay Pulley ang susi sa tanikala sa ibabaw ng mesa at tinanong kung bakit siya narito at sino ang dinala niya. Hindi pwedeng bigyan ng shelter si Pulley hanggat nagbabanta pa siya. Dahil sa mundong ito, kailangan muna nating maging ligtas. Biglang napansin ng Croat na bulok ang karne sa plato at may uod at umatras siya mula sa mesa. Nag-aalala ang Croat dahil maraming bakterya ang matatagpuan sa bulok na karne at kung walang lunas tulad ng dati, pwede itong maging deadly. Tinatanong niya kung bakit ibinigay ni Boris ang bulok na karne at bigla niyang pinilit itong lunukin ang susi sa tanikala.
Marahas na binangga ng Croat si Boris gamit ang ulo at lig sa railing, binasag ang lig nito, pinatay at itinapon sa sahig ng arena bago umalis. Sa tribal base, sinusuri ni Maggie ang isang kahon na mailumang larawan ng kanyang pamilya, Otis at Patricia, larawan niya at ni Baby Herschel, isang lumang relo at guhit ni Glenn. Lumapit si Negan at iniabot ang isang Yankee hat na nahanap niya para kay Herschel. Naaalala niya na may ganoon ding suot si Herschel noon. Napansin ang lungkot ni Maggie, pinapayo ni Negan na mali si Luther, gagana ang plano niya, at inalok na makipag-usap o makinig kung kailangan ni Maggie ng kausap. Pag dumating ang Croat sa aming gate, sinabi ko kay Herschel na pumasok sa root cellar, at kinuha niya ang pala at brick na para bang makakatulong iyon. Hindi marami ang tunay na mahalaga sa mundo, pero sapat ang natira, at ang lahat ng iyon ay nasa kahon na ito, amin ni Maggie, habang mailuha sa mata. Emosyonal namang sinabi ni Negan kay Maggie, ilang taon na ang nakalipas, nakatira kami ni Joshua at Annie sa isang maliit na kubo malapit sa New Babylon. Isang araw, nagdesisyon si Annie na pumunta sa lungsod para makipag-trade. Nang hindi siya nakauwi pagsapit ng dapit hapon, na-realize ko na may mali. Hinanap ko siya at natagpuan ko. Naalipin, nabugbog at nagmakaawa sa akin na huwag gumawa ng kahangalan. Pero grabe, kilala mo ako. Natagpuan ko silang lahat ng 5, in isang murang bar. Sa totoo lang, sa simula, hindi ko rin siguro nais patayin sila. Pagkatapos noon, tumakas kami at napakahirap para kay Annie, kaya inilagay ko sila sa tren papuntang Missouri at sinabi kong susundan ko sila. Ako'y nanatili. Iniisip ko sila araw-araw. Sana Diyos, maayos silang lahat, kahit na baka wala akong karapatang umasa niyon. Hindi ko alam, Maggie. Ano pa ba ang mayroon tayo maliban sa pag-asa? Nagbiro si Maggie na marunong naman sigurong manahimik si Negan at tinanggap niya ang regalo nitong sombrero para kay Herschel. Habang si Ginny ay tumatakbo sa mga kalye ng Manhattan, puno ng walkers na malapit na maabot ng 2 sa mga ito. Nahulog ang dinosaur toy ni Ginny at may naipit na walker na abot sa kanya. Sa isang flashback, pinagsabihan ni Negan si Ginny na hindi nila pwedeng hanapin ng tuloy-tuloy ang laruan. Ginagawa na nila ito buong araw. Kailangan niyang hanapin ang pinakamahusay na lugar para sa isang batang babae at kailangan niyang makipag-usap. Gusto ni Negan na sagutin siya ni Ginny kapag tinawag siya at ipaalam kung siya inasa panganib. Umiling lang si Ginny na ikinainis ni Negan at sinabi niya sa bata na dati, pwede siyang pumunta sa doktor para matulungan siya sa lahat ng matinding na pinagdaanan ni Ginny. Ngayon, wala na iyon, kaya kailangan niyang laktawan ang lahat ng dapat gawin at mag-move on sa kung paano mabuhay. Nang makita niyang umiiyak si Ginny, naisip ni Negan na sobra siya sa galit, inamin niya na ang problema ay wala silang lead o baka nasa paligid lang sila at hindi nila nakikita. Sa kasalukuyan, inilapag ng scavenger ang walker at kinuha ang laruan ni Jimmy bago umalis. Agad na sinundan ni Ginny ang babae. Umupo ang tribo para sa hapunan, nagsasagawa ng ritual na naglalagay ng iba't ibang bagay, kasama na ang kwintas ni Esther, gamit ng mga nawalang mahal sa buhay, at umaawit bilang tanda ng pag-alala. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Maggie ang drawing ni Glenn at sumali sa ritual. Sa arena, ang nagbubuning tao ay umaawit ng Key Home to Him, Where We Are Home, sa Croatian, at inanunsyo ng Croat na ipinagdiriwang nila si jurors, na pinatay ni Naigan dahil ang kamatayan ay hindi wakas, kundi gasolina nila, dahil ang tao ay isang resource. Masigla, tinatanggap ng ilan sa crowd ang methane mula sa bangkay, at pinipilit ni Horvath si Pulley na inumin ito bago itulak siya sa ring. Ang nalilito si Pulley ay nakatanikala sa post sa ring, kasama ang zombified na Bures, na pinatay na ni Croat, na nakasandal ang ulo dahil sa sirang lig. Matapos makaiwas sa walker ng ilang beses, nagawang hulihin ni Pulley ito mula sa likod, hawakan ang chain sa leg ng walker, at itulak ito sa poste, sapat na lakas para maputol ang ulo ng tao. Nabigo ang crowd at nagtatapon ng bote sa ring. Kinuha ni Pulley ang sirang bote at ginamit ito upang hiwain ang tiyan ng walker at kunin ang susi sa tanikala, pinakawalan ang sarili. 2 walkers pa ang itinutulak sa ring, kasama si Pulley na naghahanap ng exit. Hindi niya ito makita, kaya tinanggal ng pulis ang kanang sapatos niya, at nang mag-atubili sa kaliwa, binangga ang mga walkers sa mukha gamit ang sapatos. Sa restaurant, hinarap ni Tamaza si Maggie at umamin na natatakot siya.
Hindi niya maintindihan kung paano nakakontrol ni Maggie ang sarili, lalo na may bata at si Maya. Sinabi niya na hindi ligtas sa lungsod kasama ang bata. Pinagtibay ni Maggie na tama si Amaya, hindi ligtas, pero kailangan nilang gawin itong ligtas, at gagawin niya ang lahat ng kailangan. Dinala ni Amia ang isang scavenger at masayang tinanggap ito ni Tamaza. Nang ilabas ng babae ang kanyang mga nahanap, nagulat si Maggie nang makita ang dinosaur toy ni Ginny. Sinabi niya sa babae na kilala niya ang batang babae na mahilig sa ganoong laruan at ibinigay ng babae ito kay Maggie. Sa kulungan ng pulis, binati ni Horvath si Pulley sa pinakamahusay na palabas na nakita ng lugar nitong mga nakaraang taon at inalok ang marshal ng tuwalya para maglinis. Bagamat sabi ng Croat na hindi niya gusto ang karahasan, kailangan itong gawin. Nang naging hindi matatag ang mundo, ako at ang pamilya ko ay nagkubli sa post office. Nagugutom kami at naghanap ako ng pagkain. Pagbalik ko, agad kong naamoy ito, ang pamilya ko, asawa kong si Mia, mga anak na babae na si Nanika at Hana, at anak na lalaki na si Philip, naging pagkain para sa ibang nagugutom na pamilya. Sobrang galit ko para mag-isip ng pagpapakamatay. Nang maisip ko pa iyon, nahanap ko na ang taong naging bagong pamilya ko at tinuruan akong protektahan ang mahalaga, kaya nagtatanong ako kung ano ba talaga ang pinoprotektahan mo sa boot na ito. Isa sa nanonood ay inilagay ang talim sa liig ni Pulley, habang ang isa ay tinanggal ang sapatos niya. Sa loob, natagpuan ni Horvath ang sobre na may address ni Joel at binasa ang liham ni Joel sa emosyonal na kapatid, kung saan hinihiling niya ang tulong ni Pulley. Pagkatapos mabago ang mga numero ng telepono, mapapaluha si Pulley at nakikiusap sa Croat na itigil, inaamin na siya lang ito dahil patay na ang dalawa sa mga kasama ni Pearlie. Sinabi ng pulis na pumunta sila sa Manhattan upang dalhin pabalik ang hinahanap na lalaki na si Negan. Nagulat si Horvath nang malaman na naroroon si Negan sa Manhattan. Sa kusina ng restaurant, hinarap ni Negan ang iba't ibang kaldero, kawali at kaserola, pagkatapos ay kinuha ang cheese grater. Lumapit si Luther at ipinaliwanag na naghahanap siya ng armas na pwede nilang gamitin kinabukasan. Alam ni Negan na hindi siya gusto ni Luther, pero kailangan lang ni Luther malaman na pareho silang nasa parehong panig at gagana ang plano. Ngunit sinabi ni Luther kay Negan na aalis na sila ni Maggie ngayong gabi at inilabas ang wanted poster ni Negan na nahanap sa mga gamit ni Negan na itinago niya matapos matanggap mula kay Maggie sa motel. Dahil may nakadepende sa kanya, tinanggihan ni Negan ang utos ni Luther. Tumanggi rin si Luther na umatras. Nagkaroon ng laban. Halos durogin ni Luther si Negan sa isang beer hug, pagkatapos ay ginamitan ni Negan ng cheese grater sa noo ni Luther, pinalaya ito. Napaatras si Negan, natumba, at aksidenteng natamaan ang likod ng ulo sa pipe. Nakaluhod, itulak ni Negan ang ulo ni Luther sa pipe at pinatay siya. Sa flashback, napagtanto ni Negan na ninakaw ang laruan ng lalaking umatake sa kanila. Natagpuan niya ito sa bag ng lalaki at ibinalik kay Ginny, tinakpan ang butas sa laruan ng benda. Tinuruan ni Negan si Ginny ng whistle na ginamit ng asawa niyang si Lucille noong may sakit siya at hindi makalakad na nagdala kay Negan sa kanya saan man siya naroroon. Matapos matutunan ni Ginny ang whistle, pinangako ni Negan na kapag ginawa niya ito kung wala siya, darating si Negan. Niyakap ni Negan at Ginny ang isa't isa sa kasalukuyan, lihim na pinagmamasdan ni Ginny. Naghahanda si Maggie na sunugin ang dinosaur toy sa lumang basurahan habang lumalayo si Negan mula sa katawan ni Luther. Ngunit, tinitingnan ang apoy, nagdadalawang isip si Maggie at dahan-dahang hinahawakan ang pusporo. At bago natin ipagpatuloy, like and comment para sa part 4.